ganda mo. Kaya lang syempre nga, di ba, yung laking part ng savings niya ang nawala. All the while, kala niya secure na secure. Isang nakakagulat na balita ang ginawang pagkaso ng aktres na si Kim Chiu sa kanyang kapatid na sila Cam. Ayon kay Kim at ng kanyang legal counsel, ay nadiskubre nila na mayroong anomalya na nangyayari sa kanilang negosyo nila Cam. Exclusive, Kim Chiu has formally filed a qualified theft complaint against her sister Lakambini Chiu after discovering serious financial discrepancies in their business venture. In her official statement, Kim said that she took the legal step after substantial amounts connected to May business assets were found missing. According to her legal counsel, there were several attempts and meetings to solve the problem internally. Samantala, hindi pa nagbibigay ng kanyang panig sila Cam matapos ang pagkaso sa kanya ni Kim Chiu. Sa kabilang banda, nagbigay naman ng reaksyon ang isa sa mga nakakasama ni Kim sa industriya. Yun na nga ang nangyari, nagamit nga ang ang pangalan niya kasi nga, di ba? Kasi nga, too much trust naman kasi sa kapatid niya. Kaya, tapos may nangyaring gano'n na parang wala namang problema na ka-business partner niya ang kapatid niya. Kung wala sana naging problema, kung hindi sana nagkaroon ng, di ba, ng maling handling, yung parang gano'n na deliberately, alam pa lang, the words have to, gano'n, I cannot put it in words, pero obviously, Kim felt the harm, kaya she needed to do that. Ayun. Kahit naman, si Kim nasa Showtime kanina, pero wala na ngayon, di ba? Prior to the filing of the charges, umaga yon. Hi Maya, hey Cherry, TNT and MNL, congrats JM Fiang. O di ba, kabago-bago, nagkaanak tuloy, nagkaanak TV Awards yung JM Fiang. Naku na. I have to do it mabilisan. Nagka-anak TV Award. Sorry po, kapapasok lang po. Oo, sayang na-miss out mo. Nag-hi siya. Ito yun bro. Alex. Oo nga, nakakamiss si Alex. Hi Mark Coleta. Si Mark Coleta, kapatid ni Neil Coleta. Na pamangkin ni Rodante Marcoleta. Charot na. Yes, nanalo ako kagabi ng House of Little Bunny. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Imported yung Tapos, random pumili. Kasi 5 yung pinaraffle ni Kim. Unang batch of raffle. Tapos, napili ako. Tawa ng tawa si Kim. Kuya AJ, pamigay mo to. Kim, hindi mo alam kung gaano ka-excited magkaroon yan. Kasi mahilig nga ako sa tote bag. Tote bag yung ako nakuha ko, kaya lang maliit. Nagustuhan ng anak ko, binigay ko. Akala ko mag-live ka kagabi. Muntik na, kaya lang kasi bigla ako napa-host. I'm not supposed to host. Hindi ko alam, I thought meron silang kinuhang iba. Tapos pagdating ko doon, tingnan mo ang konti ng pictures ko. Pagdating ko doon, ako yung inasahang mag-host. Pwede akong tumanggi, pero again, siguro ko ibang artista yan, no? Hindi nyo ako binook ahead of time. Pero syempre, Kim yan, Kim Pao, Sam, everyone, Robbie. So, I said yes. And si Robbie, nakita ko, tawa ng tawa sa akin. Naaliw siya parang, first time na siguro makakita ng kala parang nagsa-stand-up comedian. Charot. Ayan, so may sinasabi si sa kabila ng bigat na pinagdadaanan ni Kim, nakuha pa niya. Yun nga sabi ko, paano mo hindi hahangaan si Kim? Breadwinner, nagpapaaral, nagbumubuhay ng pamilya, pamangkin, nagpapaaral. Gusto ng magandang buhay para sa pamilya niya, tapos wala pang sariling pamilya. Alam mo, Kim, sorry, aminin ko na, kailangan mo na siguro makahanap ng partner at magpakasal. Sayang ang lahi mo, ang ganda-ganda mo. Kaya lang syempre nga, di ba, yung laking part ng savings niya ang nawala. All the while, kala niya secure na siya, yung parang nawawaldas. That's the most painful part ng working so hard. Di ba, parang ba't sana kung, di ba, kung
hindi lang milyon eh. I mean, siguro kung mga 100,000, pwede pa, di ba? Pero, I don't know, hindi ko lang alam yung amount ng na ano, di ba? Andito lang si Will, tsaka si Dustin, tsaka si Bianca. Ayan, si RJ Del Campo from US. Pag-support ka, Dustin. Ang bait niyo po. Mabait kasi si Dustin talaga. Kala ko nga nung una mabait lang ito kasi kasi may project sa akin. Pero hindi. Genuine. Hindi ko naman kayang sabihin in her face yan. Sasabihin niya sa akin, Kuya AJ, ano ata? Si Kim will never, hindi kanyan seryosohin na conversation, anything private life niya. Lagi niyang binabali. Ayaw niyang makipag-usap ng ng seryoso. Feeling niya, oo naman, hindi naman invasion yun, pero just parang, Kim, although, definitely, she assured pa siya ng savings niya, no? May pa yan, pero, siguro nga, tama na rin yung naging decision niya na parang ang hirap magsalita pero we'll try to understand. Kung mahal natin si Kim, intindihin natin yun kasi never nagsalita yan, ha? Never nagsalita about the issue. Tinatago pa niya. Ginawa niya lang niya sa legal way, which is kagabi, andyan siya, hindi niya. Usually si Paolo lalayas yan eh. Pag nakapag 3 hours na sa isang event. Pero kagabi, nauna akong umalis. Kausap ni Paolo yung mga taga-creatives ng show, tapos kausap ni Kim sa Latita Cole. Nagpapaayos pa po si Bianca. Pero promise, baka kapag ayos na si B. Kasi parang 6 o'clock pa may make-up si Bianca. Media day nila. Ayun, so sa Monday po ang grand media launch ng Love You So Bad. Hindi, andito nga si Dustin, di ba? Andyan po ba si Dustin? Wala siya dito. Invento ko lang yun. Stand, karton yun, karton. Charot. Oo, andito po kanina, di ba? Inano ko pa. Hindi niya alam na nag-live ako.